Okay. Hello. Good evening. Pasok na. Alright, sige. Mag-start na po tayo. Saan na yun? Okay. 1, 2, 3. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene Wednesday night prayer meeting. This June 25, 2025. At ito na po, nandito na po tayo. Patapos na po tayo ng second quarter. Going to the third quarter na po tayo. Ilang linggo na lang po, ilang araw na lang po is July na. Third quarter na. And most of us, pasokan na ng mga anak. And this week po, marami nangyari. At lalo na ang ating celebration for our 9th year church anniversary sa Quezon City, and I hope and pray that every one of us can enjoy ourselves and to be present so that we can celebrate together as a family, as a church, and as a fellow believers in Jesus Christ. So again po, magandang gabi po sa ating lahat. Bago po tayo dito, ang ating pong topic po na pag-uusapan po natin is faith over fear, trusting God in uncertain times. Makikita po natin ang ating main verse sa Isaiah 41:10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Let us pray. Tayo po yung manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Heavenly Father, thank you for gathering us together tonight. You know our worries, our challenges, and the things we face. As we reflect on your word tonight, speak peace over our hearts, replace our fear, doubts, and regrets with faith. We welcome you, Lord Jesus, in this place. Empower us with your Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen at amen. At bago po tayo magsimula sa ating maliit na topic sa gabing ito, meron po bang gusto mag-share ng kanilang mga patotoo or mga Thanksgiving report or pasasalamat sa ating Panginoon? Ako po ay mauna. Ay, Night Floor, ingat po kayo ha. Ako po ay ako siguro mauna. Maraming nangyari this past week and maraming nangyari during the day. But I praise God na nung nagpa-PT ako, ang sabi na, pinagalitan ulit ako ng PT ko kasi sabi, bakit naman ako tumayo ng matagal, pwede naman umupo. Sabi ko kasi nag-preach ako, more than an hour ako nakatayo, and sama mo na yung praise and worship, habang nagpa-praise and worship. So, nagkukwento kasi ako sa PT ko na si Ma'am Nelsie, pinagalitan ako, Sir, pwede ka naman umupo. Sana umupo ka na lang. Kasi alam mo namang may kalagayan ka. Sabi ko sa kanya, ma'am, pasensya na, hindi ko pwedeng gawin because I want to respect, lalo yung sermon ko and the word of the Lord na I want to respect it. That's why even masakit po ay tumayo ko. Pinagalitan ako. Sir, hindi talaga tayo gagaling yan. Hindi talaga ikaw gagaling yan kung ganyan palagi ang gagawin mo. Blah, 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 sabi ko. Tapos sabi ko nga kasi tapos palakad-lakad pa ako kasi akala ko okay na. So far, good news, yung sciatica nerve ko is almost healed, pero hindi pa completely. So, pag nag-trigger, masakit. And the affecting area, actually yung sciatica ko, hindi na namamaga masyado because of the shockwave. The problem is yung nandoon sa kapaligiran ng sciatica ko, which is the back, the legs, the hamstring, yun. Dahil yun yung nagsasuffer, nagtatransfer sa kabilang paa, sa likod, sa legs, sa hamstring, and sa paa. Doon nagtatransfer ngayon dahil nagko-compensate yung katawan ko para ibalanse yung katawan ko. So, isa sa good news sa akin yun, nasabi kasi kanina, nag-start ako ng PT, is yung shockwave niya is nasa 25 lang. Masakit na yon. Tapos, time goes by, kanina nasa maximum na ako na pwede ibigay sa akin, which is 90. Maximum na daw yun. So, in honesty, gumagaling na yung sciatica ko. The problem is the surrounding muscle nagko-contrast, umiipit, naninigas, kaya sumasakit. So sabi ko, anong ibig sabihin nun, ma'am? Ibig sabihin po ba nun, gumagaling na ako? Yes, pero sir, hindi ka gagaling truly ng tunay if patuloy mong gagawin yung ginagawa mo. Ang sabi ni Doc, pati ako, magpahinga ka, mag-bed rest ka. Huwag kang tumayo. Pag tumayo ka man, maglakad ka man,
make sure na nagpapahinga ka. Pero bottom line, to make the story short, is nandun na ako sa road of healing. So, sabi sa akin na mga 75-80% na daw healed yung sciatica ko. Konting session na lang. Basta tuloy-tuloy yung pahinga, tuloy-tuloy yung pag-inom ng gamot ko sa B12, pati yung paglaro pag yung yung muscle ko, yung muscle relaxant, and yun. Now, isa sa mga praise report ko because during this almost 3 months of pain, of suffering, na minsan, Lord, ano ba? Minsan nakikipag-struggle ako, nakipag-wrestling ako kay Lord, gabi-gabi. Tapos ang dami pang problema na mga problema na sinasabi na mga na nakakapanghina ng looban, ng self-esteem, na parang puro palpak na lang ako, 'di ba? Parang ganoon. So, talagang it triggers me na ano ba, gusto ko na lang alam mo 'yon, yung ano ba, palagi na lang bang ganito? Wala na ba akong ginawang tama? Ginagawa ko naman yung best ko, anong magagawa ko kung may karamdaman ako? And minsan nakikipag-argue ako kay Lord, Lord, bakit? I'm following you naman pero bakit ganito ginagawa mo sa akin? And only to realize, hindi naman si Lord yung nagbibigay sa akin ng karamdaman Although He allows the problem to happen because there is a certain reason on purpose on why. Maybe I need more faith, maybe I need more kung ano man yun. I know that God is always providing and blessing me and protecting me. I'm not perfect, hindi naman tayo perfect, marami tayong pagkukulang and limitation, but I praise God. Even though hindi ako karapat-dapat, He still choose to love me, to forgive me, and to heal me. Although, more than 3 months na akong in pain, pero as dun sa doktor ko nga and sa PT ko, gumagaling na ako. So, yun lang. Kailangan ko lang daw talaga mag-bed rest, wag tumayo. Kung tatayo man, uupo man, maglalakad man, make sure na kailangan ko magpahinga every 5 minutes. So, parang ganun. Pinapa-exercise na nga ako pero light workout lang. Hindi yung ginagawa ko noon. So, that's good sign. And I praise God for that. My next praise report is kanina po, napasama ko sa BNI. It is parang dito, business network na ang sino-showcase hindi product o hindi yung profession mo. Kung accounting firm ka, yun yung binebenta mo. Kung lights and sound ka, yun yung binebenta mo. Walang product dito na binibili, walang So, this is the maganda yung advocacy nila, maganda yung plano nila, maganda yung networking opportunities nila to gain more clients. And may mga nakausap ako taga SGB, may nakausap ako mga taga Prime Waterhouse, may nakausap ako na isa sa mga malalaking tax consultant dito sa Rizal area, and malaki opportunity. The only downside nung nandun na ako, kasi nagbayad ako 1,000, di ba? Nagbayad kami ng 1,000 for the pagpunta doon, for the food and whatever it is. So, the problem is, yung nakita ko yung price, sabi ko, hindi papayag si mami noon. Although maganda ang opportunity, kasi may mga PICPA, may mga taga-ACPAP, may mga Rotarian, ang daming lawyer, ang daming doktor na for to gain access sa kanilang mga network, to gain clients and whatnot, nagtutulungan sila. Maganda advocacy actually. Pero nakita ko yung price na babayaran mo for 1 year of membership is nasa 43,000. Okay investment sana, pero I don't think papayag si mami maglalabas ng ganon. Pero I may be wrong. Pero yun, ang ganda Nakita ko yung reason and nagtutulungan sila. Kinausap ko yung ibang mga tao, ano ba to sa tingin mo? Okay ba to? Ayos ba to? Sabi nga nila, yung una hesitant din sila, but nagkaroon sila ng mga sale through of offers to referrals kasi yung nito is about referrals. So, i-refer nila ikaw para sa mga kliyente o networking nila. And it's a good advocacy. Hindi ko lang siguro trip yung 43,000 na babayaran mo for a yearly membership fee. Pero nandun, nag-gets ko kasi in the business side, kailangan mo may network ka to get referrals But again, it's an opportunity. 7 o'clock kami nag-start, natapos kami ng almost 10. And
praise God, marami akong natutunan, marami akong nakilala, marami akong kinuhaan ng number, marami akong binigyan ng calling card, marami akong nakuhaan ng calling card, and marami tao na gustong tumulong, lalo na sa insurance namin. Sa Pro-Life kasi, sabi ko may problema kami sa Pro-Life, di namin alam na lifetime pala kami magbabayad ng Pro-Life, etc. etc. So to make the story short, may mga nag-gain ako ng access of networking. Now, hopefully, if God allows, is magkaroon pa kami ng connection para dumami yung client. Kaya pumunta kami is for networking, for gaining clients. And I think it's a good, pero 43,000 is 43,000 eh. Although 1 year yun, so parang 1 year yun, pero anyway, yun. My last Thanksgiving is ayun, yun lang pala, dalawa lang pala Thanksgiving ko. So, sa iba po ba, may gusto po ba kayong i-share na Thanksgiving nyo sa gabing ito? Three, 2, 1. Okay. So, kung wala, ayun po. Tayo po bumasok sa atin. Sorry medyo excited lang ako kasi parang nag-ignite ulit yung passion ko sa business side dahil sa opportunity na yun. But anyway, tayo po bumalik sa ating main topic sa gabi ito, kundi ating Panginoon. So, may question po ako sa inyo. What's one thing that often make you feel anxious or fearful? First question of the night. Ano daw yung isang bagay na nagbibigay sa iyo o na feel mo yung anxious or fearful? To be honest, diba? Pera, health, diba? Ganun, yun naman ang pinaka natin is exam, kunyari sabi ng exam, pero most likely health and pera, diba? So, yan ang ating topic sa gabing ito is faith over fear. So, the main idea po mga kapatid sa mensahe natin to is life is full of uncertainties. Do you agree that life is full of uncertainties? Hindi mo po alam ano pwede mangyari in the next second, in the next minute, in the next hour, in the next day, the next week, the next month, the next year, the next hindi natin alam Kunyari, malakas ka ngayon, tapos kinabukasan mahina ka na. Mayaman ka noon, bigla kang humirap. Maganda ka, gwapo ka noon, bigla kang pumangit. Healthy ka, bigla ka nagkasakit. Hindi natin alam Kaya kung mapapansin nyo, in relationship sa aking topic last Sunday, hindi natin kaya i-control It is out of our control. We can only trust God. Diba? Problems, sickness, finances, future worries, fear is natural. But faith is supernatural. God's constant message to His people is this: do not fear because I am with you. Ulitin ko. Life is full of uncertainties. Hindi natin alam ano pwedeng mangyari the next second. Mangyari ngayon, nagpe-prayer meeting tayo, tapos may mangyari. Hindi natin alam. Nung una, okay ka, biglang hindi ka na okay. Nung una, mahal ka ng asawa mo, biglang hindi na. Diba? Ang dami Ang dami. Una nakakatayo ka, tapos bigla ka na hindi na makakatayo. Katulad ko, nag-gym ako, akala ko, lakas-lakas ko na nun Pero bigla akong na-injured. 3 months, boom. Yung pinagpawisan ko, pinagpaguran kong pagpapayat, boom, bumalik agad within 3 months. Diba? Ang sakit But God said, do not fear because I am with you. I want to give you 3 points this evening. The first point is God's presence cancels fear. Why? Because in the presence of the Lord Jesus Christ, darkness can never enter. Ulitin ko lang po God's presence cancels fear. Because in the presence of God, Satan has no power, darkness has no power, sickness has no power, because in the presence of God, there is peace, there is love, there is forgiveness, there is grace. Do not fear, for I am with you. Fear shrink when we remember that God is with us. Emmanuel, God is with us. His presence is stronger than any storm. Again, God is powerful. God is mightier. God is bigger than any problems life can
throw at us. Fear looks at the problem, but faith looks at God. Ulitin ko lang po. Fear looks at the problem. Kung may problema ka, tapos yun ang tinitingnan mo, it becomes fear. Di mo ba nakikita tayo? Diba pag may problema tayo, anong una nating ginagawa? Nakafocus tayo sa problema. Anong gagawin ko? Anong mangyayari ngayon? Paano na to? Ano na gagawin ko? Sino pupunta ko? Ano, diba? And we try to create a solution to extinguish that fear. But in reality, we should have faith looks at God because God will give us the solution. Pastor, madaling sabihin, mahirap gawin. Yes, lahat na nasa Bible, ang daling sabihin, ang daling basahin, pero ang hirap gawin. Magbasa ka nga lang ng Bible mo, ang dali-dali lang magbasa eh. Pero bakit tinatamad tayo? Ang dali nga lang mag-pray eh. Pikit ka lang, salita ka lang, pero bakit madalas kung kailan nasa bingid ka na ng ano mo, doon ka lang magdadasal? Paano yung masasaya ka? Paano yung okay ang buhay mo? Where's the prayer in that? Yun yung problema natin. Inuuna natin yung tingin natin sa problema. Kasi sabi nga naman nila, in leadership, diba? Look at the problem directly. Diba? Yun eh. Pero in the gospel side, you don't have to look at the problem eh. You have to look at God because God will empower you, envision you, give you the strength, the opportunity to conquer that problem by His name, Jesus Christ. Again, fear looks at the problem, but faith looks at God. That's number 1, God's presence cancel fear. Number 2, God strengthen and help. I will strengthen you and help you. Pinramis niya yan. Ano ba yung nasa Bible verse natin? So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am God. I will strengthen you and help you. Diba? I will uphold you with my righteous right hand. Ang sinabi niya dito is, I will strengthen you and help you. God strengthen us and help us. Sabi nga nila, diba? Hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng problema na hindi kaya nating solusyonan. And always remember, God will not take away problems. Yun yung problema sa atin and misconception natin Kristiyano eh. When we pray, when we become a Christian, you think that problems will disappear. But no, problems will not disappear. Actually, in the contrary, problems will dadagdag yung problema mo. Pag palapit ka sa Panginoon. Dadami yung problema mo, pero kahit madami yan, makakangiti ka pa rin, makaka-praise the Lord ka pa rin, because God is empowering you, strengthening you, and helping you overcome one trial at a time. But it takes faith to do that. God doesn't just comfort us. He empowers us. He gives strength when we are weak and help when we are stuck. Kaya nga sa give thanks, diba? Let the poor say let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Because of what the Lord has done. It is always for the Lord, what the Lord has done. God did not give us a spirit of fear and doubt. God gave us a spirit to conquer in the name of Jesus, by the blood of Christ, by the power of God. Pero, paano natin magagawa yun if we cannot even go to the presence of the Lord? Anong ibig mo sabihin, Pastor? Nag-church naman ako every Sunday. Hindi yun po eh. Hindi lang po yun. Going to church is not enough. It is having an intimate, deeper, rooted relationship with Christ. Madaling sabihin, mahirap gawin. Yes. Kaya nga, dahil mahirap siyang gawin, ang sarap namnamin pag nagawa mo na.
God doesn't just comfort us, He empowers us. He gives us strength when we are weak and help us when we are stuck. Kaya kung nandun ka ngayon, stuck ka man, nalulunod ka man sa problema, sa regret, sa fear, sa doubt mo. Ang dami kong doubt eh. Ang dami kong regrets. And minsan, nilulublob ko na lang yung sarili ko sa mga hobby ko, sa mga passion ko. Kasi most of the time, yun na lang nagpapaligaya sa akin eh. Pero mali pala yun. It should always be at the center of Christ. Your hobby should be centered in Christ. Your passion should be centered in Christ. Your work, your ministry, your relationship, your health, your finances, your body, your children, your wife, your business, your work should always be in the center of Christ, in the presence of the Lord, so it may be blessed beyond any measure, that God will open the floodgates of heaven and pour out His blessing. Pero, again, yung Sunday, diba? Hindi natin kaya ibigay yung will kay Jesus eh. Nahihirapan tayo to give Jesus the will. Kasi ang layo. Lord, may shortcut na akong alam. Di pwede bang wag na lang dyan? May shortcut na akong alam. Dito kakanan, nandito na tayo eh. Eh, ang plano kasi ni Lord. As long as hindi mo pa gini-give up yung sarili mo, yung total surrender sa Kanya, hindi ka matatapos. Diba? Exodus, the great exit, 40 days lang naman pala, umabot ng 40 years. Remember this, when fear knocks, let faith answer the door. Take note, when fear knocks, let faith answer the door. Alam yung number 1 sa God's presence cancels fear is fear look at the problem, but faith looks at God. Sa number 2, God strengthens and helps. Itong ano nun, when fear knocks, let faith answer the door. Ulitin ko, when fear knocks, let faith answer the door. And most of our problems are won by kneeling. Most of our problems has solution when we kneel down and pray. Next, last but not the least, is number 3. God holds you firmly. Pag ikaw ay anak ng Diyos, hindi kanya bibitawan. The only problem there, brothers and sisters in Christ, tayo yung bumibitaw kay Jesus. Balik tayo sa Isaiah 41:10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. Number 3 point, I will uphold you with my righteous right hand. I-uphold tayo, itataas tayo ng Panginoong Jesus. Itataas tayo ng Panginoon. And He will hold us firmly. Pero paano yun kung tayo bumitaw? And madalas, 100% of the time, 100 absolute, when we say absolute, it's 100%. Tayo yung bumibitaw. Kasi na-bored tayo, nainis tayo kay Lord, nagalit tayo kay Lord, ayaw natin yung plano ni Lord para sa atin, nang inuunahan natin si Lord, nangunguna tayo sa Kanya, diba? So bumibitaw tayo sa Kanya. Tayo ang bumitaw, hindi ang Panginoon. Even when life feels like it's falling apart, and most of us nararamdaman to, ako, most of the time. To be honest kasi ayaw ako mag-sugarcoat ng words. Kung tamaan ako. May magalit sa inyo, di magalit kayo. I need to share this because it is the truth. It is in the name of Jesus. Kaya kung tinatamaan ka, ibig sabihin may pagkakataon ka pa magbago. Even myself. Kaya nga ang explanation ko palagi, ako. Kasi ako mismo, nararamdaman ko to. Most of the time, my life feels falling apart. And ang pinupuntahan ko lang, to be honest, yung hobby ko. Yung passion ko. Kasi ito nagbibigay sa akin ng kaligayahan eh. Pero hindi pala tama lang yun. Dapat laging sinesentro ang Panginoon. Hindi naman pwede, deserve ko to. Diba? Yun ang natin, deserve ko to. Hindi naman pwede palaging deserve mo to. Kasi hindi mo naman talaga deserve.
Diba? Let God give you honor. Sabi nga, more of him, less of me. He should be higher, his name should be higher, and my name should be lower. Pero ano sabi ng Panginoon? Kung sino man ang magmamataas, ibababa ko. Pero kung sino man ang ibababa ang sarili niya, itataas ko. Hindi sabihin, ismolin mo sarili mo. No. Hindi yun ang sinabi ng Lord. Ang sabi, maging humble ka. Kasi kung humble ka, itataas ka niya. If you are righteous, if you are faithful, if you are right, if you do good things, yes, siguro ngayon hindi mo nakukuha yung blessing na kukuha mo. Pero I tell you, at the end of the days, in the day of judgment, you will reap your harvest, you will reap your reward, you will get your reward. Okay na maghirap ngayon, kaysa naman, happy ka nga ngayon, pagdating naman ng judgment day, punta ka sa impyerno. Hindi mo man makuha yung blessing ngayon, hindi mo man makuha yung reward mo ngayon, pero okay lang. Be faithful, be righteous, do good, do right. Give your best to the Lord. Pero yung iba kasi ang masakit dito, hindi naman binibigay yung best sa Panginoon, pero kala mo mapupunta ng langit. Sinabi sa Bible yan, not everyone who says, Lord, Lord will be saved. Sorry to tell you, not all Christian, even who goes to church, even who gives their tithes, will go to heaven. Hindi nga lahat ng pastor pupunta ng langit eh. Lalo hindi lahat ng pare pupunta ng langit. Kasi, ang importante doon is not the position, it's not what you are doing, but it is what Jesus has done on the cross for you and for me. It is our deep relationship to Jesus who give us this amazing grace. Kaya even when life feels like falling apart, God's hand is holding you together. His grip is stronger than our fear. His grip is stronger than our fear. You might feel shaken, but you are never forsaken. Take note. You might be shaken, but you are never forsaken. So the question right now, reflection nyo to pag-isipan nyo to, and I hope pag-isipan nyo to. I hope marinig nyo to, at pag-isipan nyo, pagbulay-bulayin nyo kahit saglit lang. What fear do I need to surrender to God tonight and replace with faith? Ang dami kong fear ang dami kong regrets. Kaya ko ba surrender kay Lord to? Kaya nga surrender, may sacrifice. It is painful. Diba? Pag may huwag tigyawat, sabihin natin pag may pigsa, diba? Kailangan anuhin mo eh. Pero habang nandyan, masakit yan. Kailangan isurrender mo yan. When I say surrender, either paano mo sa doktor or whatever, matanggal yan. Pero masakit, diba? Pero after nung sakit doon, wag na lang pigsa, mga babae, kasi most likely babae naman nandito. Pag nanganak ka, diba? Ang sakit. So, pero pag hiniwa ka na, masakit pa rin. Pero dahan-dahan nawawala. At least wala na. 9 months mo pinaghirapan. Ilang araw lang, medyo gumaan-gaan na. Although, syempre, hindi naman kagad makaka-recover yung katawan mo. Pero at least yung pain, dahan-dahan nagsasubside. Parang ganun ba? Hindi ko ma-explain. Pero, hindi ko naman kasi naramdaman manganak. Pero, feeling ko pag ako busog, para akong manganganak eh. So, anyway. Yun na yun. Uy, parang automatic nagzo-zoom yung ko. Anyway, so, yan. Doon tayo magtatapos sa ating mensahe ngayon. And I hope and I pray that you have been encouraged, motivated, and challenged at the same time, and have been rebuked out of love so that we can align our will to the will of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Again, recap lang po, may 3 tayong points. God's presence cancel fear, God's strength and helps, and God holds you firmly. At kung makalimutan nyo man yon, isipin nyo na lang yung ating pinaka-punchline dito. It's yung sa number 1, fear looks at the problem but faith looks at God. Next is when fear knocks, let faith answer the door. And last but not the least,
You might feel shaken, but you are never forsaken. Let us pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, we pray for peace over worries, health, finances, and future. We pray for protection, unity, and provision. We pray that God will increase the faith of everyone present. Lord, give us strength, and Lord, protect us and never leave us, Lord. Father God, thank you for this, for reminding us that you are bigger than our problem. We surrender every worry, every anxious thoughts, regrets, fear, doubts, and every uncertainty to you. Strengthen our faith, Lord Jesus. Let your peace guide our heart and mind. We choose faith over fear because you are with us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, closing reminder ko lang po. Fear says, what if? Okay? Yung ano, diba? What if? Paano pag nangyari to? Paano nangyari yan? Ano gagawin natin? Diba? What if? Fear says, what if? But faith says, even if God is with us. Ganda, diba? Hashtag yun, ano yan, quote yun, hindi po akin yun. Quotation natin yun. From the interweb. Fear says, what if? But faith says, even if God is with us. At dyan po nagtatapos ang ating mensahe for this evening. Again, 9 years anniversary po natin this Sunday. Please do not be absent. Be present. Huwag po kayong mawawala. Huwag po kayong malilate. At huwag po kayong maliligaw. So, sana po magkita-kita tayo sa ating venue. And marami pong prizes. When I say prizes, raffle, gift, and food, the fellowship, kung ano man yung plano o programa natin. So, please pray na rin kasi bukas, I will try to go to Santa Lucia and Ayala Feliz. Sasama ko na lang siguro si Andre para tulungan ako maglakad-lakad at magbuhat para po bumili ng beatbox para po sa ating anniversary. Kasi kanina sa laser po, merong beatbox on but 5,000 plus. Hindi kaya ng budget. Although kinausap ko na si Pastor, hindi kaya kasi masyadong mahal. Pwede naman i-card 3 months pero 5,000 plus pa rin eh. So, tingnan natin ano mangyayari and hopefully makabili tayo sa Santa Lucia or Ayala Feliz. Okay, prayer request po. Sayang wala sila mama, sila papa ngayon Anyway, sila Len, sayang wala si Paulo at si Kuya Jun. Sige. Guidance, ito kay Ronald. Ang prayer request po ni Ronald is guidance, good health, and family, and Eloise and her family. Sige po, pag-pray po natin yan. Ganda rin po si Ronald, pag-pray po natin. Lalo sa kanyang leadership sa ating NYI at sa kanilang practice sa Sabado and sa praise and worship natin. And musical numbers on Sunday. Pag-pray po natin ang ating praise and worship team. Maraming salamat kay Kuya Don, kay Angelo, kay Ronald, kay Paulo, kay Leng, kay Angelica po. At ganoon din kay la Mama, kay la Papa na magjujuwit po 3 kanta and sa mga nag-special number like our ating senior na magre-render ng Zumba and Ballroom yata. Okay, kay Ate Chris. Long life, financial daily provision, church anniversary, Travel Mommy, sana all, travel, Ice ni Mickey, health, Ice ni Mommy, health ni Mickey, Davao Christmas party, plan namin pastor, more clients. Ito nga yung maganda doon sa BNI, pero tingnan natin, praying sa naghihirap na kliyente. And yes, marami naghihirap na kliyente na natin ngayon. So, pag-pray natin, ganda sa ating mga empleyado, sa ating mga members. Please pray for our members pag prayer meeting po tayo, ang prayer meeting po natin hindi lang po para sa mga prayer request natin. It is also for the prayers of our brothers and sisters in Christ. Pag-pray po natin sila because may pinagdadaanan din sila. Medyo nakakatampo, hindi po sumasali, hindi nagjo-join, pero hindi natin alam baka may pinagdadaanan. So let us pray for them. Isama po natin sa panalangin palagi at huwag po natin pagdamot kasi every one of us needs to be prayed for. Okay, next po is kay Ate Mila. Prayer request ko lagi, ingatan ang family ko, lalo na ang aking apo
may sakit, pag-pray po natin for healing. Ganun rin kanyang mga anak, kanyang apo, kanyang asawa, kanyang amo, kanyang inaalagaan. Pag-pray na. And ganun din po sa ating Mila mismo, pag-pray po natin. Prayer request ni Mami is church anniversary, good health to all, collection na sa Asda, Team Manila and Alpadi. Tagal nito Davao, Cebu trip, Vietnam and trip on September. Okay. We also pray for Faye, healing sa may mga sakit, especially Miggy, daily provision, plans for the future, guidance, and wisdom for Aubrey sa school niya. At yun din si Andre. We also pray for Nanay Flor, pray request mo po. At sino pa ba? Wala. Ako pa pala, wala po. Kay Sister Flor nandoon sa ating messenger. Ay. Okay. Wait. Okay. Thanksgiving sa blessing na na-receive ko. Wow! Wow, ano kaya yon? Ano kaya yung Thanksgiving na yun? Blessing na yun. Kay Nanay Flor po, prayer for my health, my family, and peace for the whole world. Yes, please pray for Iran and Israel, as well as Russia and Ukraine, and Taiwan and China. Ang dami na po. Again, ayaw ko man sabihin, pero end of days talaga Andun na tayo So we should be prepared, we should be ready. Hindi naman ako nananakot or nagsasabi na pero we should be ready. Again, even sa Bible, hindi natin alam kung kailan dadating. Dapat tayo laging handa. Ako po, again, prayer request ko po yung complete healing. Kasi bumabalik na naman yung problema ko sa lalamunan kasi tumaba na naman ako. Plus yung sabi sa akin ng doktor is tumaas na naman yung stress hormones ko. Kaya naman sa lalamunan and kailangan ko magpapayat, bumaba yung stress ko para mawala ulit yung sakit. Kasi yung sakit na po ulit yung, kung naalala nyo, nagkaroon ako ng sakit sa lalamunan, bumabalik na naman po. So, pag-pray nyo po ako na, yun nga, maka-exercise na, pumayat na ulit, makapag-exercise, na ulit ako. Yun, healing. Yun lang po. Pati, peace of mind kasi, to be honest po, minsan sa gabi, ang daming demonyong umaano sa utak ko When I say daming demonyo, yung sinasabihan ko wala kang kwenta, wala kang mararating, hanggang dyan ka na lang, di ka mahal niyon, walang tutulong sa'yo. Yung mga ganon, lalo pag mag-isa lang ako natutulog, alam mo yun, kaya inaano ko yung sarili, inaaliw ko yung sarili ko sa ibang bagay, pero please pray kasi minsan again, honest ako ayaw ko kasi hindi naman ako nagsusugarcoat ng mga that's the truth I need prayer. Even if I'm your associate pastor, even if I'm your pastor, tao pa rin ako, inaatake ng kalaban. So please pray for us. Kasi ang laki ng responsibility namin and most of the time kami unang tinitira ng kalaban. So please pray for us. Siyempre pag-pray natin ang church natin, Light of the Mountain, especially 9 years na tayo, diba? Akalain mo, naka 9 years tayo. Alright? So, kung wala na pong idadagdag doon, please, again, yung akin po, prayer request ko po, So, tingnan mo, ang dami kong gamot to. Isang bag. Anyway, let us pray. Sige po. Paano ba ito? Sige, let us pray po. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, Lord Jesus, we come to you with thankfulness and gratefulness in our hearts. Lord, help us, Lord, empower us with your Holy Spirit and give us the strength, the knowledge, the wisdom, the discernment that we need so that we can fight the good fight of faith, we can run the race, we can practice what we preach, and we can walk the talk. Lord my God, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin, Lord. Alam ko po may mga pinagdadaanan kami. Marami kami pinagdadaanan, marami kami nararamdaman ngayon. Let fear, doubt, and regrets, in Jesus' name, we rebuke it in your blood and in your name, Panginoong Jesus. Lord, we pray for Ronald sa kanyang prayer request for good health, guidance sa kanyang family, sa kanyang papa, sa kanya, kay Eloy, sa kanyang family, sa kanyang ministry, sa kanyang buhay, Panginoong Jesus, na huwag mo niyo siyang papabayaan, gabayan niyo po siya, protektahan niyo siya, cover him with your mighty and righteous blood and holy blood, Panginoong Jesus. Lord, ganun din kay Ate Chris for long life, healthy life, financial and daily provision, and church anniversary on Sunday, travel ni Mami sa Davao, Cebu, then Davao, then Vietnam. Sa mata ni Mami, Lord, na dapat magpa-second opinion at magpa-opera na po siya. Pero
ewan ko sa kanya, Lord, bakit pinapatagal niya pa. Ganun din po and kung kaya, Lord, when we believe that there is miracle. So Lord, may you help her na hindi na kailanganan ng operation kasi ang laking downtime, ang laking gagastusin. But Lord, we believe there is miracle, Panginoong Jesus. So bless mo po siya, kanyang health, ang kanyang mga ininom na gamot, ang Davao Christmas Reunion Tour namin sa December, plans na nila ni Pastor, clients na ma-close this year, na makarecover din kami dahil maraming naghihirap na kliyente, maraming nawalang kliyente. Lord, tulungan nyo kami na makabangon, magkaroon ng maraming kliyente at magbigay namin ng tama at maayos na serbisyo sa aming mga kliyente, Panginoon Jesus. We will pray for Ate Mila sa kanyang prayer request niya na laging ingatan ang kanyang family, lalo na kanyang apo, Panginoong Jesus, na may karamdaman sa mga panong ito. Lord, panghawakan niyo po ang kanyang katawan at pagaling niyo siya. In Jesus' name we pray. Ganun na rin po, ganun si Ate Mila, Lord, protektahan niyo po siya, gabayan niyo po siya, huwag niyo siyang papabayaan. Ganun din po sa kanyang asawa, mga anak, sa kanyang amo, sa kanyang inaalagaan, gabayan niyo rin po sila at kanilang tahanan, Panginoong Jesus. Lord, we also pray for Mommy's prayer request for church anniversary, good health to all, collection sa ASDA, Team Manila, and Alpadi, Lord, na delayed na for 3 months, 4 months, 5 months na, Panginoon Jesus. Tulungan niyo po na makakolekta at hindi to ma-watered or ma-doubtful accounts. Lord, tulungan niyo din po ang kanilang Davao and Cebu trip, ang Vietnam trip niya, Panginoong Jesus. We also pray for Faith sa kanyang healing sa may mga sakit, especially, Lord, sa akin, daily provision, plans for the future, plans namin in the future, guidance and wisdom for Aubrey and Andres sa kanyang school, sa aming dalawa ni Faye, sa aming marriage life, sa aming relationship, Panginoong Isus. Agabayan niyo po at pag-ingatan at protektahan niyo po ngayon, Panginoong Isus. We also pray for Nanay Flor's prayer request for kanyang health, sa kanyang family, and peace of the world. Lalo na, Panginoong Isus, na may gera ngayon sa Iran at Israel, yung Russia at Ukraine, yung Taiwan at China, Panginoon Jesus, na baka madamay pa ang Pilipinas, Panginoon Jesus. Lord, gabayan niyo po kami at huwag niyo kami papabayaan, Panginoon Jesus. Tulungan niyo po kami na bigyan niyo kami ng kalakasan na nagagaling sa inyo at pagtibayin niyo po ang faith namin. Pagtibayin niyo po ang aming trust sa inyo, Panginoon Jesus. Lord, you have heard our cry, you have heard our plea, you have heard our request. Lord, let your will be done. We are praying for our church, Light of the Mountain Church of the Nazarene. We are praying for our pastors, our leaders, our members, our guests, our children, our youth, our seniors, our adults, and everything sa mga ministry po namin. Although simple lang ang ministry namin, to be honest, 2-3 lang ang ministry namin, which is the Sunday service, NYS service, and prayer meeting. Lord, tulungan niyo kami mag-grow pa for our women's fellowship, for our men's fellowship, for the children ministry, sa mga DVBS, sa mga feeding program, sa mga outreach program. Lord, panggamitan niyo po itong simbahan namin na magbigay ng liwanag sa inyong sa gamit ang inyong pangalan, Panginoong Jesus. Tulungan niyo po kami na magamit lahat ng finances, skills, manpower namin to give you all the glory, honor, and praise. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, at amen. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Pastor Michael Amen. Diva from Light of the Mountain Church of the Nazarene. God bless you po and see you on Sunday. Huwag po kayong mawawala. Huwag po kayong maliligaw at huwag po kayong malilate. God bless you po. Stay safe at good night po sa inyong lahat. Okay. Bye-bye po at maraming Bye-bye. salamat. Bye-bye. Thank you. Good night po. God Bye-bye. bless. Bye-bye, Salamat po sa Brother inyo lahat. June. Bye-bye. Bye-bye po.